Hi guys, good evening. Papakita ko pala sa inyo yung binili ko kahapon. So, ayan. So, lagay ko dito kasi parang hindi siya madumin yung kama ko kasi maputi yung bedsheet. So, kahapon, kinain ko na siya. Ito yung picture na fish cracker. And then, ito. Thailand steams. Ayan, masarap po siya. And then, ito naman. Fishball. Fishball po siya. Skyflex. Ayan. Tapos po, ito. Vegetable. So, ito yung mga pinamili ko. Vegetable and Skyflex. Ayan. Ang sarap. Namiss ko kasing kumain ng ganito. Kaya, nung kahapon, bumili po ako. Tapos sabi ko, i-unboxing ko na lang para meron din ako may upload. Ayan, guys. Happy. So, binuksan ko na to guys. Kasi, nagugutom ako. So, nakakain ako dito ng dalawa. Siyempre, Skyflex, kasi namimiss kong kumain ng Skyflex tuwing almusal or kunyari kapag hindi ako nakapagluto, wala akong may luto, at least meron akong in case emergency na food, at least biscuit na mabubuhay na ako. Alam nyo ba, sa totoo lang, kapag nag-abroad ka, ang mga katulong kumakain sa loob ng CR para makasurvive lang. And then, hindi nila yun sinasabi sa pamilya nila kasi wala namang concern na nasa Pilipinas. Ang iniisip lang lagi nila is pera, paano sila makahingi, paano sila makahot-hot. Ay, kung alam nyo lang kung gaano kahirap mag-abroad, hindi nyo alam yung sitwasyon namin bilang isang katulong. Akala nyo madali, it's not easy. Ito guys, masarap to. Super sarap nito. Itong fish cracker nito. And then, ito rin. Sarap to. Alam nyo ba, Indonesian to. Indonesian fishball na fish cracker. Hindi ko alam kung saan. Chinese product of Singapore. Product of Singapore siya. Pero masarap siya guys. $2.80 siya bawat isa. Pero pag bibili mo ng tatlo is halagang $7. Ito naman is for Thailand. And meron din sa tawag dito Indonesian, pero yun, same lang, masarap. Siyempre, hindi nawawala ang Pilipinas. Kung meron Thailand, may Singapore, at merong Indonesia, meron din Pilipinas, syempre. O, diba? Saan ka pa? O, ganito. O, saan ka pa, guys? Pero number one pa rin, syempre, yung Pilipinas. Kasi ito yung nakasanayan nating pagkain, pangtawid gutom, kumbaga. Ito yung ginagamit kong pantawid gutom. Diba? OFW life, pantawid gutom food. So, ikukwento ko sa inyo. Habang ikukwento ako, kakainin ko po. Kasi masarap. Ayan ito. Harap. Magsuka tayo. Alam nyo ba, akala nyo madali magtrabaho sa abroad. Hindi siya madali. Sobrang hirap siya. Akala nyo kapag nasa abroad kayo madali lang? Hindi. Kasi, yung iba kumakain sa CR, yung iba nilalagay sa bulsa, tapos kapag hindi nakalingon yung amo, lamon. Kasi, hindi ka naman pwedeng dumampot ng pagkain sa ref. Binibilang nila yan. Mga amo binibilang ang pagkain. Okay.
suka. Yung sakit. Sakit siya, guys. Yung suka nandito. So, yun na nga. Kwento ko sa inyo. Hindi ka pwedeng dumampot ng pagkain. Kasi binibilang nila yan. Kaya kapag nag-abort kayo, kailangan hintayin yung magkusa sila magbigay. Pero minsan kasi hindi sila magbibigay. Madamot sila. Kain muna tayo nito. Kasi masakit ito. Ayan. Kasi madamot sila. Kaya bumili ka na ng sarili mo pag pera ka. Pag wala ka namang off day. Pag wala kang off day, yung kapitbahay mo, pag lumalabas, siya na lang pagbiliin mo. Ang hirap kaya. Super hirap. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Kaya ako, nagsisikap ako. Ayoko maranasan ng anak ko yung naranasan ko. Kaya, hanggat maaari, nagiging masinop ako sa pera. Binilan ko siya ng sarili niyang lupa. Gusto ko siya patayon ng sariling bahay kasi hindi ko alam yung giging sitwasyon niya balang araw. Ayoko siya matulad sa akin. At least kapag may bahay siya, sariling lupa, hindi na siya mag-iisip at mag-worry. Ang iisipin na lang niya kung paano bumili ng pagkain, bayaran ng tubig, ilaw. Kapag nakapag-asawa naman siya ng mahirap, at least yung anak ko at magiging ako ko, hindi magiging kawawa. Advance ako mag-isip. Kasi doon naman lahat patutunguhan ng bawat tao. Kung hindi natin alam mo yung bukas, pero syempre, kaya nga tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos, 'di ba? Ginagamit tayo ng Diyos para kanino? Para sa taong mahal natin. Ginagamit tayo ng Diyos kasi kung sakali man na, for example, yung anak ko nakapag-asawa ng mahirap, anong gagawin ng magulang? Syempre, sa sobrang pagmamahal mo sa magulang mo, yung ayaw mong maranasan niya yung hirap, 'di ba? Kasi naranasan ko na maghirap, ba't ko paparanas pa sa anak ko, 'di ba? So anyway, guys, magbabayad-bayad na ako kasi masakit ito. So anyway, bye guys and God bless. Bye. Yun nga, bukas ko na lang itutuloy yung payo ko. Basta mag-iingat kayo lagi. Mga kapwa ko Pilipina, kapwa ko mga OFW, maging tayo matapang. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya natin to. Okay, bye.